Kabanata 4771. Ang kakayahan ni Jiang Chen na uminom ng 10 Great Return Pills ng sabay-sabay ay puno ng misteryo at kuryosidad para kay Tang Wan, ngunit hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jiang Chen. Ngunit isang bagay ang tiyak na hindi siya kapos sa pera. Paanong hindi matutokso ang gayong tao kapag nakatagpo ng Linghua Book? Lumalabas na matagal nang naghihintay si Jiang Chen, at ang tunay na master ay kailangan lang gumawa ng pangwakas na desisyon. Malinaw na hinihintay ni Jiang Chen ang huling pagkakataong ito para kumpirmahin na walang magpapatuloy sa pagtawag, kaya ang tanging kalaban na natitira ay ang lalaking nakaitim. Nang tawagin ni Jiang Chen ang presyo, maging si Chen Lu ay nagulat. Kuya Jiang Chen, napakayaman mo. Umiiyak ka pa rin sa akin ng kahirapan, ang sama mo talaga. Gulat na napatingin si Chen Lu kay Jiang Chen. Kahit na wala kang pera, kailangan mong sumigaw ng mas malakas. Hindi mo maipapakita ang iyong kaduwagan. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Wala siyang masyadong pera, ngunit ang Great Return Pill sa kanyang kamay ay isang malaking halaga ng kayamanan, kaya siya ay lubos na kumpiyansa. 33 million. Sumulyap ang lalaking nakaitim kay Jiang Chen at muling sumigaw. Tutal pumunta rin siya dito para sa kayamanang ito. Walang paraan para manahimik siya. Kahit may tumawag kay Gao, pareho silang siguradong gawin mo. Ito ay tit para sa tat. 35 milyon. Puno ng kumpiyansa si Jiang Chen. Bagamat hindi pa rin niya alam kung anong mga sekreto ang mayroon sa Linghua Book, ngunit bilang Linghua Immortal Lord, pangalawa lamang sa Eternal Emperor, ang kanyang mana, maaari itong, maging isang tambak ng basura kahit na isipin mo ito, tama. Nakikita ang excited sa mukha ni Chenlo, kahit para lang mapangiti si Bo Chenlo, worth it. Marahil, ito ay gumastos ng maraming pera upang makakuha ng isang kagandahan. Ngunit walang pakialam si Jiang Chen sa mga ito. Kaibigan, paano kung ibigay mo sa akin ang Linghua Book na ito? Bibigyan kita ng 2 milyong batong pinagmumula ng ikasyam na baitang bilang gantimpala. Tumingin ang lalaking nakaitim kay Jiang Chen at mahinahong sinabi. Ngunit nalaglag ang panga ng maraming tao sa gulat. May ganoong operasyon ba? Ngunit nakakuha ako ng 2 milyong 9th grade Sword Stone nang walang dahilan. Ito ay isang siguradong kasunduan. Kung alam ko sana nagbid na ako. Hahaha, di ba kumita ako ng 2 million in vain? Panipik. Sino ka sa tingin mo? You bid randomly and are sick ang death. Do you think HSBC Auction House will let you? Kalmado ka lang umalis. Well, hindi, wishful thinking lang. Sa tingin mo, napakadaling kumita ng 2 milyong 9th grade Sword Stones. May mga kasanayan nga itong si Jiang Chen. Hinahamon niya si Zhou Haoran noon, at parang ganoon, hindi ito walang batayan. Maraming tao ang lahat ay umaasa sa panghuling kompetisyon sa pagitan ni Jiang Chen at ng lalaking nakaitim. Lahat ay nakakuyom ang kanilang mga kamay at kinakabahang nanunood. Talaga bang napakaraming origin stones ang taong ito? Maaaring maniwala ang iba, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Zhou Haoran sa kanyang puso. Palagi niyang nararamdaman na ang Jiang Chen na ito ay isang peking at makapangyarihang tao. Paano siya magkakaroon ng napakaraming origin stones? Malaki ang posibilidad na magkaroon ang batang ito ng napakaraming origin stones. Wala lang akong pera, kaya humihingi lang ako ng mga random na presyo dito. Lubos na kinasusuklaman ni Zhou Haoran si Jiang Chen at natural na ayaw niyang makuha ni Jiang Chen ang Linghua Book. Kung ganoon, malamang na mas mahirap siyang harapin. Matagal nang handa si Zhou Haoran na sakalin si Jiang Chen sa duyan. Kapag umalis na siya sa HSBC Auction House, siguradong hindi na niya ito pakakawalan. Gusto kong mangolekta ng 2 milyong batong pinagmumula ng ikasyam na baitang. Kung bibilhan mo ako, magiging masyadong maliit. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Okay, 36 million. Panipi-panipik. Sinabi ng lalaking nakaitim na may malamig na mga mata, ang taong ito, kung hindi ka umiinom ng toast, kailangan mong uminom bilang parusa. Sa oras na ito, medyo curious din si Tang Wan, at bumulong kay Gang Liancheng sa tabi niya. Pumunta ka at alamin kung sino itong lalaking nakaitim. Panipik. Oo, miss. Panipik.
Nagmamadaling bumaba si Gang Liancheng upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin ang paghaharap sa auction, at napakatalim nito na ikinatakot ng mga tao. 38 milyon. Panipi. Si Jiang Chen ay kalmado pa rin at hindi nagmamadali, ngunit ang mga mata ng lalaking nakaitim ay lumalamig at nanlalamig. Bagamat hindi niya malinaw na nakikita ang kanyang mukha, nakikita ni Jiang Chen na ang kanyang mga mata ay galit na galit at pangit dahil hinarang niya siya. Ang kalsada. 40 milyong mga batong pinagmumula ng 9th grade. Panipi. Muling nagbid ang lalaking naka-black, at sa bawat pagkakataon ay 1 milyon. Sa pagkakataong ito ay itinaas niya ang presyo ng 2 milyon, para lamang bigyan si Jiang Chen ng 10 sentibo at umasang makaka-attract siya. 40 milyon, hey, itong water chestnut. The napaka-exciting ng flower book. 40 milyon, iyon ay 40 milyong mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang. Hindi ko maisip, sino itong lalaking nakaitim. Maging ang 4 na malalaking pamilya ay nagbitiw sa pagkatalo. Siya at si Jiang Chen ay patuloy na lumalaban, at itong si Jiang Chen ay nagmula sa likuran at hindi mula sa 4 na pangunahing pamilya. Panipi. Hindi namin naiintindihan ang mundo ng mga mayayaman, ngunit tiyak na hindi hahayaan ng HSBC Auction House na kumilos sila ng walang ingat. Tama. Sa paglipas ng mga taon, namatay na walang libingan ang mga nang-ahas na manggulo sa HSBC Auction House. Panipi-panipi. Mahirap pa ring itago ang excitement ng mga tao. 40 milyon na ang lumampas sa hindi maisip na threshold. Sino ang lalaking ito? Kilala mo ba siya? Panipi. Nagpadala ng mensahe si Zhou Laifan sa kanyang panganay na pamangkin na si Zhou Haoran at nagtanong. I don't know. Pero siguradong hindi siya makakatakas sa hawak ko. Don't worry, Uncle San. Once he left the HSBC auction house, I will definitely make him walk around in pain. Ngumisi si Zhou Haoran, paulit-ulit na nanlamig ang mga mata niya. Tuldok. Mukhang desidido ka na kunin. Pero nagkataon na gusto ko rin, para makuha natin ang kailangan natin. 42 milyon. Walang pakialam ang mukha ni Jiang Chen. Ang kalmado at kalmadong ito talaga, nagpapasaya sa mga tao, nakakapagpataba ng puso. Napakagwapo nito. Kung mapapangasawa ko ang ganyang gwapong lalaki, buong buhay ko makontento na ako. Panipi. Oo, totoong lalaki ito. In love ako sa kanya. Kailangan ko siyang hanapin at tingnan kung ano, uri ng lalaki siya. Ano ang background mo? Tingnan mo muna kung gaano ka-outstanding ang babaeng katabi ko, tapos pag-usapan natin iyon. Panipi. Narinig ko na ang babaeng iyon ay ang munting prinsesa ng isa sa 3 pangunahing puwersa sa Western Xinjiang. You all should stop being narcissistic. I won't like you vulgar fans. Dahil sa matulis na talim ni Jiang Chen, lahat ng babaeng naruroon ay napasigaw sa kanya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lalaking gumagastos ng maraming pera ng ganito? Ang pagsunod sa isang lalaking tulad nito, ang isang tao ay maaaring magsanay habang buhay ng walang anumang pag-aalala. Sino ba ang hindi magnanais na mapabuti ang kanyang katayuan? Walang hiya, determinado ako. 43 milyon. Nagsilabasan ang mga ugat sa braso ng lalaking nakaitim, at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon. Kung magpapatuloy ito, itong water chestnut na the flower book malapit na talagang kunin ng iba. Pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang may huling tawa. Kung sino ang mas mayaman at mas mayaman, kung gayon ang Linghua book na ito ay pag-aari. Si Jiang Chen ay kalmado pa rin, na parang may ibang nagbayad para sa mga origin stones na ito. Siya ay hindi nag-aalala. 45 milyon. Paulit-ulit na tumama ang presyo ni Jiang Chen, at ang puso ng mga taong naruroon ay marahas na tumibok sa kanya. 46 milyon. Muling nagbid ang lalaking naka-black, pero sa pagkakataong ito, parang hangkag ang katawan, hindi niya akalain na magiging ganoon kahigpit ang kompetisyon sa presyo, na aabot sa mahigit 40 milyon, na sobrang exciting. 50 milyon. Walang pakialam na sabi ng matandang Diyos na si Jiang Chen. Sa sandaling ito, tahimik ang buong lugar, isang patay na katahimikan.
50 milyon. Tunay na 50 milyong mga batong pinagmumula ng ika-9 na baitang iyon, at ang mga ito ay gawa sa tunay na ginto at pilak. Sino ang hindi matutukso? Sino ba naman ang hindi magugulat? Naging matindi ang mga mata ni Tang Wan, aba Jiang Chen. Nagmulat talaga ito ng kanyang mga mata. Napaka-excited ng lalaking ito. Kahit na siya ang kasalukuyang namamahala sa HSBC Auction House, si Tang Wan ay puno ng paghanga at pagmamahal nang tumingin siya kay Jiang Chen. Anong uri ng konsepto ang 50 milyong 9th grade source stones? Kahit na ang kasalukuyang HSBC Auction House ay gumagamit ng malaking bahagi ng working capital, at hindi ito ang buong cash flow, ngunit ang presyo ay totoo. Hindi inaasahan ni Tang Wan na napakayaman ni Jiang Chen. Kahit na ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng minahan, hindi siya magiging mayabang, tama. Ngunit ginawa ito ni Jiang Chen, at ang eksena ay ganap na kumukulo. Pagkatapos ng maikling katahimikan, nagkaroon ng isang nakakabasag na tawag at pagkabigla. Baliw, baliw, masyadong mapangahas ang presyo. Ganito ba ang buhay ng mga mayayaman? Lola, sobrang saya, hindi ko maisip sa buhay ko, 50 million. Be good, that's 50 million 9th grade origin stones. Narinig ko ito, at hindi ako bingi. Damn it, panipip. Ilang origin stones ang naroon. Malamang na mapatay nila ako. Panipip. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw na parang tsunami, crazy, 50 million, not to mention the viewers like them, even Logan was a little excited. She has never auctioned anything with such a high price. This guy Jiang Chen made her auction reach a new high. This person it's really my lucky star. Sa Tang Dynasty, hindi hihigit sa 4 na tao, hindi, dapat kong sabihin ng mga pamilya, na kayang gumawa ng 50 milyong 9th grade source stones. Ibig sabihin, ang totoong yaman na naipon ng 4 na malalaking pamilyang iyon ay tungkol dito. Dahil sa hitsura ni Jiang Chen, ang lahat ay tumungala sa kanya ng may paghanga. Ang gayong alamat ang dapat nilang tinitingala. Kung ikaw ay may pera, ikaw ay may lakas. Ito ay isang walang hanggang paksa. Kung mayroon kang sapat na pinagmulan na bato, maaari kang tumayo sa itaas. Kung ikaw ay may sapat na lakas, maaari kang makakita ng higit pa. Ang kasalukuyang Jiang Chen ay ang mataas na tuktok ng bundok sa kanilang mga puso, hindi matamo at kahanga-hanga. Si Chen Lu sa gilid ay napuno na ng maliliit na bituin. Si kapatid na Jiang Chen ay palaging kanyang huwaran. Sa pagkakataong ito, nagulat ito sa hindi mabilang na mga tao. Siya ay walang kapantay sa Tang Dynasty. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa ganyang lalaki? Hindi ko alam kung gaano karaming mga kababaihan ang tumitingin sa kanilang mga mukha na may paghanga at gustong ihagis ang kanilang mga sarili sa kanilang mga bisig. Paanong ang gayong lalaki ay mababa sa lakas? Hindi katakataka na nakikipagkumpetensya siya sa pamilya Zhou, isa sa 4 na pangunahing pamilya. Sa kanyang paningin, si Zhou Haoran ay wala. Ngayon ay tila wala na siyang pakialam sa 50 milyong origin stones. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng ganoong katapangan. Ang lalaking nakaitim ay mukhang madilim at tahimik na tinitigan si Jiang Chen ng mahabang panahon bago dahan-daang umatras at umalis sa auction. Gayunpaman, ang lamig sa kanyang mga mata ay nagpasimangot kay Jiang Chen. Ang lalaking ito ay halatang hindi susuko. Damn it! Niloko niya talaga siya. Lalong galit na galit si Zhou Haoran, na may malungkot na mga mata. Si Jiang Chen ay lumaban ng husto sa kanya at niloko siya ng paulit-ulit. Sa huli, hindi man lang siya naglakas loob na tumawad, na naging dahilan para sa kanya, mawalan ng mukha. Noong nakaraan, patagilid siyang naglalakad sa dinastiyang Tang, ngunit sa pagkakataong ito, talagang pinasakitan niya ang taong ito. Napakaraming tao ang nag-cheer para sa kanya, napakaraming tao ang nabaliw sa kanya. Iyon ang pangarap ni Zhou Haoran sa lahat ng panahon. Gayunpaman, nakakalungkot na wala pa siyang lakas ng loob. Kahit na nakaupo siya dito, hindi niya kayang gumastos ng 50 milyong mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang upang bilhin ang linghuabok na ito. Kung ganoon, malamang na magkagulo ang kanilang pamilya at ganap na nawala, mapagkukunan. Tila itinuring ngayon ni Zhou Haoran si Jiang Chen bilang isang tinak sa kanyang tagiliran, na nagnanais na balatan siya ng mga cramp,
ngunit ngayon siya ay naging clown sa auction, na nagpapahintulot sa taong ito na tumayo sa isang malungkot na tuktok at igalang ng iba. Let's settle this account slowly. Walang paraan para nakawin ang babae ko. Kung kaya kung hayaan kang umalis sa Tang Dynasty kahit kalahating hakbang, ako, si Zhou Haoran, ang magiging apo mo. Malamig na ngumuso si Zhou Haoran at naglakad palayo na may dalang isang pamitik ng kanyang manggas. Go! Ang eksena ay napuno ng mga tagay at pagsabog ng dagandong, at sa wakas ay unti-unting umatras, ang katawan ni Jiang Chen. Ang anino ay parang siyam na araw na diwata. Ito ang kapangyarihan ng pera. Kahit na sa harap ng hindi mabilang na mga practitioner, ang pera ay maaari pa ring maka-impluwensya sa sinuman. Inaanunsyo ko na ang taunang shoot sa taong ito ay tapos na. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Nakangiting sabi ni Yun Duo, bahagyang yumuko at yumuko sa madla. Natural na hindi umalis si Jiang Chen. Sa oras na ito, pumunta si Tang Wan sa kahon para batiin si Jiang Chen ng personal. Isa itong totoong miyembro ng brilyante. Nagseselos si Chen Lu sa hitsura ni Tang Wan. Tumingin ang babaeng ito kay Brother Jiang Chen at natatakpan luha, puno ng mapag-imbot na mata. Mr. Jiang Chen, congratulations! Ikinagagalak kong banggitin ang Linghua booklet na may 50 million yuan. Hindi ko akalain na mayaman ka talaga. Mayroon akong 50 million 9th grade sword stones, salamat sa pagmamahal ni Mr. Jiang Chen. Tinakpan ni Tang Wan ang kanyang bibig at ngumiti ng matamis, ang kanyang mga mata sa gitna ng mga ito, may kumikinang na liwanag, at bahagyang tumango siya at sinabi. Wala akong ganoon karaming origin stones. Diretsyong sabi ni Jiang Chen. Saglit na gumalaw ang sulok ng bibig ni Logan, wala ka bang origin stones? Hindi ka ba nandito para manggulo? Bagamat medyo naguguluhan si Tang Wan, alam niya na sa pagkakakilanlan ni Jiang Chen, tiyak na hindi siya gagawa ng gulo ng hindi makatwiran. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Jiang Chen? Nag-iisip na sabi ni Tang Wan. Pwede mong ipagpalit sa elixir ko, okay. Hindi kita hahayaang magdusa. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. 50 milyong sword stones kapalit ng elixir. Ilang pil ang kailangan mong ibalik. Nag-alinlangan si Logan at hindi makapaniwala. Maliban na lang kung makakaisip siya ng 12 ng 10-line Great Return pills, mukhang hindi yun katanggap-tanggap kay Tang Wan. Gayunpaman, paano magkakaroon ng napakaraming 10 pattern ng Great Return pills? Parang jelly beans. Ito ay ganap na imposible. Ngunit naramdaman ni Tang Wan na si Jiang Chen ay hindi isang irresponsibleng tao. Dahil nagtaas siya ng presyo, tiyak na hindi siya nagbibiro at tiyak na mananagot siya sa kanyang mga salita. Kung ang auction ay puno ng mga taong tulad nito sa buong araw, hindi na kailangang buksan ito. Sinabi lang ni Mr. Jiang Chen na okay lang. Sabi ni Tang Wan. 50-10-line Great Returning pills. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay at naglabas ng 5 bote ng jade. Ang bawat bote ng jade ay naglalaman ng 10 10-line Great Returning pills. Sa sandaling iyon, talagang natigilan si Logan, at nanatili sa pwesto, hindi nakapagsalita ng mahabang panahon. 50. Damn it. Damn it. Damn it. Kahit na siya ay isang napaka-banayad na babae tulad ni Tang Wan, hindi niya maiwasang matuwa at halos mabigla ang mga salita. Anong klaseng malakas na lalaki ito? Ang 10 pattern ng Great Return Pill ay maaaring gawing pino tulad ng isang jelly bean. Ang bagay na ito ay halos nagiging repolyo ngayon. Gayunpaman, alam na alam ni Tang Wan na hanggat ginagarantiyahan ang limitadong oras na supply, ang 50 Great Return Pills na ito ay maaaring i-auction isang beses sa isang taon, at lahat ng ito ay maaaring i-auction sa loob ng 50 taon. Hindi ito magtatagal, at ang halaga ng bawat Great Return Pill ay hindi bababa sa tumaas na halaga ng higit sa kalahati. Hindi pa banggitin kung gaano karaming pera ang makukuha niya, ang Great Return Pills na ito ay tiyak na nagkakahalaga ng 50 milyong mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang, higit pa. Labis na natakot si Tang Wan. Anong uri ng tao ang nakilala niya? Hindi, dapat siyang nakatali ng mahigpit.
Sa pagkakataong ito, alam ni Logan na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para tulungan si Jiang Chen na mahanap ang kanyang anak. Kung gusto niyang itali siya o hayaan siyang magkaroon ng magandang pakikipagkaibigan sa kanya, ang kanyang anak ang tanging palatandaan. Napaka-refresh ni Mr. Jiang Chen, hahaha. Kumbinsido ako. Tinatanggap ko ang 50 Great Return Pills na ito. Iyo ang Ling Huabok. Nakikita sa mga mata ni Tangwan na ang gayong tao, sino ang hindi magkakagusto dito? Gayunpaman, masasabi ni Tangwan na ang relasyon ni Chen Lu at Jiang Chen ay hindi malabo gaya ng kanyang inaakala. Gayunpaman, mula sa mga mata ni Chen Lu, dahil pareho silang babae, paanong hindi makikita ni Tangwan ang kanyang malalim na pagmamahal kay Jiang Chen? Ibinigay ni Tangwan ang Linghua Book kay Jiang Chen. Tiningnan ito ni Jiang Chen at walang nakitang mga pahiwatig. Gayunpaman, dahil nang ahas siyang ibenta ito sa ganoong kataas na presyo at napakaraming tao ang nakikipagkumpetensya para dito, naisip niya na ang Linghua Book na ito ay tiyak na hindi isang mortal na bagay. Ang 50 Great Return Pills ay isang patak lang sa balde para kay Jiang Chen, hindi dapat banggitin. Hindi ito mabibili ng pera. Gusto ko ito. Hinawakan ni Tangwan ang 10 Patterns Great Return Pill at itinuring ito bilang isang kayamanan, ngunit ang pinakamahalaga kay Jiang Chen ay ang Linghua Book. Umaasa siyang hindi siya bibiguin ng bagay na ito. Walang nananamantala, lahat ay nakukuha ang kanilang kailangan. Ang Linghua Book na ito ay walang halaga kay Tangwan, ngunit ang reputasyon nito ay nagkakahalaga ng 1,000 pirasong ginto. Kung makukuha nila ang kayamanan sa Linghua Book, ito ay nakasalalay sa kanilang sarili. Mabuti swerte. Gayunpaman, ang 10 Patterns Great Return Pill na ito ay isang earth-shattering treasure para sa kanilang auction house. Alam ni Tangwan na hindi madali para sa kanya na itali si Jiang Chen, at kailangan niyang gawin ang isang bagay. Mr. Jiang Chen, alam kong nagmamalasakit ka sa iyong anak. Maniwala ka sa akin, tiyak na bibigyan kita ng sagot sa loob ng 7 araw. Bago pa makapagsalita si Jiang Chen, pinangunahan na ni Tangwan ang kanyang saloobin, nagtanong. Jiang Chen na maging dependent sa iyong sarili, dahil sa buong Tang Dynasty, siguradong pangalawa ka sa wala. Ito na lang ang pagkakataon mo, strike muna. Bagamat utilitarian si Tangwan sa kanyang puso, ganito ang mga negosyante. Talagang walang problema sa pag-una sa interes. Ang pinakamalaking pangarap niya ngayon ay malaman ang balita tungkol sa anak ni Jiang Chen sa lalong madaling panahon. Ito ang kanyang trump card. Sige, babalik muna ako. I'm waiting for your good news. Thank you very much. Panipi. Sabi ni Jiang Chen sabay hawak sa kamay at lumabas ng HSBC auction house. Okay, I'll see Mr. Jiang Chen off. Si Tangwan ay slim at graceful. She twisted her waist, moved slightly on her lotus steps, and stand with a smile. Sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa ganoong babae? Sa buong Tang Dynasty, hindi mabilang na mga tao ang itinuring si Tangwan bilang kanilang pangarap na manliligaw. Pagkaalis ni Jiang Chen at ng iba pa sa HSBC auction house, biglang naging seryoso at nanlamig ang mukha ni Tangwan. Ang gayong babae ay isang lubhang nakamamatay na malakas na babae. Old Gang, hanapin ang lahat sa black market para sa akin, hanapin ang kinaroroonan ni Jiang Feng, magbayad ng malaking pera para sa isang anak, kahit ano pa ang halaga. Malamig at sobrang seryoso ang boses ni Tangwan. Tuldok. Naantig ang isip ni Gang Liancheng, hindi pa niya nakita ang ganoong nakakatakot at seryosong panig ng dalaga, na may sobrang kalmadong mga mata. Laking gulat din ni Gang Liancheng, tila sa pagkakataong ito ay seryoso na ang ginang. Karapat-dapat ba itong si Jiang Chen na tretuhin ng ganito? Tanong ni Gang Liancheng sa mahinang boses. Ang ilang mga bagay ay dapat makita para sa kanilang tunay na kalikasan. Dapat kong panatilihin si Jiang Chen. Tiwalang sabi ni Tangwan. Pumunta ka, huwag mong ipagpaliban ang aking negosyo. Sa loob ng 7 araw, makikita ko siyang buhay at ang kanyang bangkay. Anuman ang mangyari, makakatanggap ako ng balita mula sa kanya. Kung hindi, maaari kang pumunta at makita siya. Ang mga salita ni Tangwan ay ginawa siyang
Gang naramdaman ni Lian Cheng ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod at nanginginig ang buong katawan. Oo, gagawin ko na. Nagmamadaling tinanggap ni Gang Lian Cheng ang utos at umalis. Ang gustong malaman ng HSBC Auction House ay tiyak na hindi hihigit sa 3 araw, nagsalita ang ginang. Ngunit kung tutuperin niya ang kanyang salita, hindi imposibleng igalaw ang kanyang ulo. Matapos makahanap ng isang tahimik na courtyard, nagpahinga sina Jiang Chen at Chen Lu. Gayunpaman, sa pagbabalik, si Chen Lu ay palaging nalulumbay. Natural na alam ni Jiang Chen na tiyak na napigilan siya ng momentum ni Tang Wan, at nakaramdam ng labis na kalungkutan, tumpak. Ang babaeng ito ay isang vixen. Sa tingin ko ay sinasadya kanyang pigilan. Kapatid na Jiang Chen, hindi ka dapat magpaloko sa kanya. Panipi. Sabi ni Chen Lu sa malalim na boses. Hindi ko kayang tignan ka ng paulit-ulit. Kung hindi dahil kay Kuya Jiang Chen na naghahanap ka ng anak, matagal na akong nahulog sa kanya. Umiling si Jiang Chen. Isang ngiti. Ito ang inirekomenda mo sa akin. Sinabi mo na sila ang pinakakaalaman na lugar sa buong Tang Dynasty. Si Jiang Chen ay mukhang walang magawa. Namula si Chen Lu. Nabaril niya ang sarili sa paa. Talagang mas malaki ito kaysa sa nakuha. Ngunit ito ay para din kay Brother Jiang Chen na mahanap ang kanyang anak. Ang orihinal na intensyon ni Chen Lu ay mabuti kung tutuusin. Pero gusto kanyang akitin. Nakita ko si kapatid na Jiang Chen. Nakita niya na marami kang pills, kaya gusto kanyang itali. Nag-aalalang sabi ni Chen Lu. Tuldok. Hindi ko siya itinali dahil lang sa sinabihan siya. Alam ko ang intensyon niya, pero sino ba ang nagsabi sa akin na humingi ng tulong sa iba? Kinaway-kaway ni Jiang Chen ang kanyang kamay at sinabing, hindi man lang niya ito pinag-isipan. Okay, huwag kang mag-alala tungkol sa mga detalyeng iyon. Ngunit ang hindi alam ni Jiang Chen ay iyon ang pinakamahirap na tanggapin ang kabaitan ng isang kagandahan. Si Chen Lu ay palaging labis na nagmamahal sa kanya, kaya't ganoon siya takot kay Tang Wan, kahit na hindi niya ito maabyutan. Tao, kung si Tang Wan ay nanggaling sa likuran, malamang naiiyak si Chen Lu hanggang sa mamatay. Bilasan mo at magsanay. Sa palagay ko ay malalampasan mo ang ikawalong langit sa lalong madaling panahon. Panipi. Bueno, pagkatapos ay magpapahinga muna ako kay Kuya Jiang Chen. Tumango si Chen Lu at umalis sa silid ni Jiang Chen. 2 tao ang bumili ng lumang bahay, kaya marami pa ring kwarto. Gustong pag-aralan ngayon ni Jiang Chen ang Linghua Book at ang Asher Monkey. Nang mailabas ang Asher Monkey, ang maliit na lalaki ay tumitig sa paligid ng maingat, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Jiang Chen, na tila napakaingat. Kaya mo bang magsalita? Saan ka galing? Kung hindi ka makapagsalita, makikipag-usap tayo sa ating mga kaluluwa. Panipi. Tumingin si Jiang Chen kay Asher Monkey at sinabi, "Let me ask you an answer. If you dare to talk nonsense, you should know what will happen to you. You are little use to me, but if you can meet my conditions, I will let you go." Asher Monkey. Himukhang nagulat, ngunit tila nawalan ng malay, na para bang natatakot siya na tuparin ni Jiang Chen ang kanyang mga salita. Ngunit tumango si Asher Monkey pagkatapos ng lahat, naiintindihan niya ang bawat salitang sinabi ni Jiang Chen. Saan ka galing? Kui Mu Xing. Sabi ni Asher Monkey. Mayroon kang kapangyarihan ng mga bituin, paano mo ito nakuha? Natuwa si Jiang Chen at nagpatuloy sa pagtatanong. Natigilan si Asher Monkey at umiling. Hindi ko alam. Ang aming angkan ng Qingmang ay ganito na mula noong kami ay isinilang. Hindi mo ba alam ang ganitong uri ng kapangyarihan? Sa pagitan ng mga palad ni Jiang Chen, isang kapangyarihan ng bituin ang kumikislap na may mahinang asol na liwanag ng bituin, na tumalon sa palad ng kanyang kamay. Ang espasyo ay parang isang transparent na bituin, na patuloy na umiikot sa mga kamay nito. Ang mga mata ng Asher Monkey ay puno ng takot, at agad siyang lumuhad sa harap ni Jiang Chen at yumuko ng paulit-ulit. Sa oras na ito, maging si Jiang Chen ay natigilan at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Bakit ang berdeng unggoy ay umuyuko sa kanya ngayon? Ancestor, ikaw ba talaga ang ninuno ng aming Qingmang clan?
Halos nasa sabik na sabi ni Azure Monkey, na binago ang dati niyang pang-aalipusta at pag-iingat. Hindi ako ang ninuno na tinatawag mo. Sumimangot si Jiang Chen. Hindi, ikaw nga. Dapat ikaw ang ninuno ng aming angkan ng Qingmang. Halos sumayaw si Tian Qinghao sa kasabikan, puno ng paggalang at paghanga ang kanyang mga mata, at lumuhad siya sa harap ni Jiang Chen, na iwan si Jiang Chen na tulala saglit. Tama iyan, ano ito? Talagang pumunta siya dito para kilalanin ang kanyang ninuno. Saan nanggaling si Tian Qinghao? Natarante si Jiang Chen. Bakit mo sinasabing ako ang ninuno ng iyong angkan ng Qingmang? Curious na tanong ni Jiang Chen. Mukha namang magalang si Azure Monkey. Ayon sa alamat, ang aming Qingmang clan ay walang hanggan na isinumpa at ang aming bloodline ay selyadong. Sa makatuwid, sa Kuimo planeta, ang aming Qingmang clan ay hindi kailanman makakalusot sa nebula level. Ito ay tinatawag ding lugar ng pagkatapon. Ang aming Qingmang clan as hanggat umalis ka sa Kuimo planet, tiyak na mamamatay ka sa loob ng 1,000 taon. Panipi. Minsang sinabi ng aking mga ninuno na sa paghahanap lamang ng ninuno ay masisira ang selyo. Yan ang lalaking may hawak ng araw, buwan at mga bituin sa kanyang mga kamay. Siya lang ang makakatulong sa atin na makatakas. Dagat ng pagdurusa. Si Azure Monkey ay puno ng solemnidad at nasa sabik. Ito ay hindi lamang siya, kundi pati na rin ang pag-asa ng kanilang buong angkan ng Qingmang. Kung mayroon kang sapat na lakas, titingnan ko ang 2 kupon. Sabi ni Jiang Chen. Ang Azure Monkey ay walang pagdududa tungkol sa kanya, at itinuring na niya si Jiang Chen bilang kanyang ninuno. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, lumakas ang kamao ng hangin, at ang pinagmumula ng enerhiya ay may halong bakas ng star power. Marahil sila mismo ay hindi alam ito. Sa madaling salita, kayong angkan ng Qingmang ay may ganitong kapangyarihan ng mga bituin, tama ba? Tanong ni Jiang Chen. Ang tawag ba dito ay kapangyarihan ng mga bituin? Medyo natarante si Azure Monkey. Alam ni Jiang Chen na parang kailangan niyang pumunta sa Kaimexing para tingnan. Dalhin mo ako sa Kuimo planet, ang iyong bayan. Hanggat makukuha ko ang gusto ko, tiyak na matutulungan kitang makatakas mula sa dagat ng paghihirap. Tumango si Jiang Chen at sinabi, ang kasalukuyang plano ay kunin Azure Monkey sa Kuimo planet, hindi alam ang lahat. Ngunit ang tiyak ay ang Kuimo planet ay dapat magkaroon ng kapangyarihan ng mga bituin, at marahil ay magkakaroon ng isang stellar core. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Jiang Chen na makaramdam ng kaunting pananabik. Tanging ang kapangyarihan ng mga bituin ang maaaring mabilis na mapabuti ang kanyang paglilinang. Okay. Si Diluo ay hindi nang ahas na lalabagan ang mga salita ng kanyang mga ninuno. Ibinaba ni Azure Monkey ang kanyang kilay at tumango. Malungkot ang hitsura ni Jiang Chen. Kung tutuusin, tila ang angkan ng Qingmang sa Kuimo Star ang pinakamahalaga. Natahimik si Jiang Chen at kinuha muna ang Linghua Book at tiningnan ito bago nagsalita. Sa oras na ito, kinuha ni Jiang Chen ang Linghua Book, nilutis ang bagay na ito, at pinatatag ang kanyang cultivation. Si Jiang Chen ay handa nang pumunta sa Kuimo planet. Siyempre, ang Linghua Book na ito ay sinasabing napaka-magical, ngunit wala akong nakitang anumang pahiwatig tungkol dito. Matagal na nag-aral si Jiang Chen bago niya biglang napagtanto na ang Linghua Book na ito ay talagang tinatakan ng isang pormasayon. Kung hindi, paanong hindi niya ito makikita sa lahat ng oras? Sayang na Formation Master pa rin ako ng unang henerasyon, at muntik na akong malinlang ng bulag na pamamaraan ng Linghua Book. Talagang walang imek. Mukhang hindi simple ang silang formation na ito. No wonder kahit ang mga tao sa HSBC Auction House ay hindi mabuksan ang Linghua Book. Nakaramdam ng saya si Jiang Chen sa kanyang puso. Kung malalaman nila ang sikreto ng Linghua Book, malamang na hindi ito ilalagay para sa auction. Siyempre, naguguluhan din siya, nakasalalay sa kakayahan at swerte niya kung malulutas niya ang misteryo. Pumasok si Jiang Chen sa Futu Prison Palace, maingat, nang walang anumang distractions, at nagsimulang maunawaan ang mga pormasayon na nakatatak sa paligid ng Linghua Book. Bilang isang henerasyon ng mga walang kamatayang hari, pangalawa lamang sa Panginoon ng walang hanggan. Ang kanyang paglilinang ay tiyak na lubhang nakakalaban sa langit,
At ang iniwan ng immortal na Panginoon ay tiyak na nakakatakot, walang duda tungkol dito. Iniisip ang lalaking nakaitim na nakikipagkumpetensya sa kanya, hindi maiwasan ni Jiang Chen ang bahagyang pagkalito. Tila kailangang bantayan ng lalaking ito. Ang kanyang mga mata bago umalis ay tiyak na puno ng puot. Ang isang ginoo ay inosente sa krimen ng pagkukulong ng Jade, kaya kailangan niyang mabilis na i-unlock ang Linghua Book, at tila ang Tang Dynasty ay hindi isang lugar kung saan siya maaaring manatili ng mahabang panahon. Buti na lang at malapit na siyang umalis dito. Si Jiang Chen ay nagsumikap at sa wakas ay nabasag ang porma sayon na nakatatak sa paligid ng Linghua Book. Ang triple maze ay nabighani sa lahat, na ginagawang imposible para sa sinuman na mabuksan ang Linghua Book. Kung hindi niya ito nakilala, itong Linghua the Book ay malamang na masakop sa alabok sa buong buhay nito. Naniniwala si Jiang Chen na kahit isang ordinaryong formation master ay hinding-hindi magagawa ito. Ang Linghua Immortal Lord na ito ay hindi simple. Pinuksan ang Linghua Book. Ito ay isang kahon na may dalawang bagay sa loob nito, isang hairpin, na kumikinang at napakaganda, ngunit hindi napansin ni Jiang Chen ang anumang kakaiba. Ang pangalawang bagay ay isang aklat na may 4 na salita na nakasulat dito Linghua Baudian. Tila ito mismo ang Linghua Baudian. Anong mga sekreto ang naruroon na maaaring maging labis na pagkahumaling sa mga tao dito? Lord Linghua, ano ang iniwan ng taong ito sa mga susunod na henerasyon? Matapos buksan ang Linghua Book, hindi napigilan ni Jiang Chen na lumiwanag ang kanyang mga mata. Ito ay isang set ng mahiwagang kasanayan. Ang treasure book ng Water Chestnut Flower ay ipinanganak sa pamamagitan ng pagpupulot ng bulaklak. Sa isang daliri ng Water Chestnut Flower, maaari mong ilipat ang mga bundok, punan ng dagat, baligtarin ang kaguluhan ng yin at yang, ilipat ang universo, pag-aralan ang mga pagbabago ng langit at lupa, at nilalaro ang muling pagkakatawang tao ng lahat ng bagay. Ito ay nahahati sa 5 yugto, ang isa ay ang yugto ng langit at lupa, niyanig ang langit at lupa, ang lahat ay nanginginig, ang pangalawa ay ang yugto ng langit at lupa, ang ikatlo ay ang yugto ng mga bundok at ilog, ang ikaapat ay ang yugto ng mga buhay na nilalang, ang panglima ay ang yugto ng muling pagkakatawang tao, ipinanganak mula sa 5 yugto, walang hanggan, at walang kamatayan. Pulong ni Jiang Chen, labis na nadarama sa kanyang puso ako ay nabigla. Ang Linghua Book na ito ay talagang isang magandang bagay. Kung ikukumpara sa sarili kong 9 Tribulations Imprisoning Heavenly Finger, ito ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ang kapangyarihan ng 5 yugtong ito ay hindi nangangahulugang simple. Ang bawat yugto ay parang ang tunay na pagbabago ng langit at lupa, tila ang Linghua Immortal Lord na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ang puso ni Jiang Chen ay napuno ng pananabik, paulit-ulit niyang sinasanay ang Linghua Book of Practice, at paulit-ulit na nag-ensayo ng husto. Ang Linghua Book na ito ay tiyak na matatawag na isang diskarte sa antas ng Diyos. Hindi katakataka na maaari itong mabaliw sa hindi mabilang na mga tao tungkol dito. Sayang lang at walang makakapag-unlock, kung hindi, hindi mo na ito. Ang Fairy Linghua na ito ay may nagawang mabuti. Kung hindi, kung alam ito ni Tang Wan, kahit na ito ay 100 milyong origin stones, malamang na hindi niya ito pakakawalan. Pinatatag ni Jiang Chen ang kanyang pag-iisip at nagsimulang lumaban, patuloy na nilalamon ang mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang, at ang kanyang lakas ay patuloy na naninindigan. Sa loob ng 2 araw, ganap na na-stabilize ni Jiang Chen ang kanyang lakas sa ika-9 na antas ng bituin. Ngayon, halos wala na siyang pressure laban sa isang dalubhasa sa antas ng kalahating hakbang na nebula. Hindi na siya mapapahiya tulad noong siya ay nasa kanlurang Xinjiang. Ngunit sa oras na ito, mayroon na lamang ilang 10 milyong mga batong pinagmumulan ng ika-9 na baitang ang natitira. Ang lakas ni Jiang Chen ay bumuti ng husto, ngunit nakakonsumo rin ito ng maraming origin stones. Matapos makahinga ng maluwag, ganap na handa si Jiang Chen sa oras na ito at nagplanong direktang pumunta sa Kuimo Planet upang malaman kung ano ang nangyayari. Gaano katagal bago makarating sa climaxing mula rito? Tanong ni Jiang Chen. Aabutin ito ng halos 1 taon at kalahati. Nag-iisip na sabi ni Diluo. Paano kung meron nito? Halos tapos na ito sa loob ng 3 araw, di ba?
Ipinakita ni Jiang Chen ang Kenlan Divine Boat, at napuno ng pagkabigla ang mukha ni Diluo. Mukhang napakahusay talaga ng mga ninuno, ngunit bakit mahirap ba ang lakas? Ito ba ay isang lumilipad na kayamanan na maaaring maglakbay sa mga bituin sa universo at sa walang hanggang mundo? Si Diluo ay natural na hindi mangmang at walang alam. Nang makita niya ang Kenlan Divine Boat, ang kanyang puso ay napuno ng pagsamba para sa kanyang mga ninuno. Sa lumilipad na kayamanan na ito, natatakot ako na hindi tatagal ng 3 araw, ngunit 2.5 araw bago makarating sa Kuimu Planet. Tuwang-tuwang sabi ni Diluo. Kung gayon, umalis na tayo at umalis ka agad. Tumango si Jiang Chen. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang sasabihin niya sana kay Chen Lu, isang nakakatakot na aura ang bumagsak mula sa langit at bumalot sa buong lumang bahay. Ang lahat sa loob ng radius ng ilang milya ay tila ganap na naharang. Ang mga mata ni Jiang Chen ay naging sobrang lamig. Bahagyang lumubog ang puso ni Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng gulo nang malapit na siyang umalis dito. Sa sandaling ito, nakaramdam din si Chen Lu ng matinding pang-aapi at mabilis na lumabas ng kanyang silid. Nakita ko si Brother Jiang Chen na nakatayo sa looban kasama si Asher Monkey, puno ng kaseryosohan ang mukha. Anong nangyayari? Kapatid na Jiang Chen. Mukhang nalilito pa rin si Chen Lu. Bagamat hindi kasing lakas ng kay Jiang Chen ang kanyang persepsyon, may naramdaman na siyang masama. Baka may nakapaligid sa kanila, at mahirap gumalaw kahit 1 pulgada. Napatingin si Jiang Chen kay Chen Lu at tumango. Maaaring may nagta-target sa atin. Ang pangunawa ni Jiang Chen ay tiyak na hindi maihahambing sa kay Chen Lu. Ang kanyang natal star soul ay matagal nang naramdaman ang pang-aapi ng puwersang ito at dumiretso sa kanila. Lumabas ka, ngayong nandito ka na, wala kang planong magtayo ng kampo dito, hindi ba? Walang pakialam na sabi ni Jiang Chen. Sa oras na ito, tahimik na lumitaw ang 10 figures sa looban. Bagamat nag-set up na si Jiang Chen ng isang porma sayon noon, ang mga taong ito ay dumating na handa. Bagamat mahirap sirain ang porma sayon, sa huli ay aalis siya. Ngayong naka-charge na ang kabilang partido, hindi na kailangan pang ipagpatuloy niya ang pagpapanggap. Ngayong gusto mong bumalik, huwag nang magplanong bumalik. Tulad ng inaasahan sa isang lalaking kayang magpatibok ng puso ni Ate Chenlo. Ang kanyang momentum at tapang ay talagang kahanga-hanga. Jiang Chen, nagkita tayong muli. Ang hitsura ni Zhou Haoran ay hindi man lang lumampas sa inaasahan ni Jiang Chen, dahil alam na niya na siya iyon. Tuldok. Siguradong hindi ito pakakawalan ng lalaking ito. Pinahiya niya si Zhou Haoran sa taunang auction ng HSBC Auction House. Paano ito malalaman ng young master ng malaking pamilyang ito? Paano naman ang tono na ito? Kaya malinaw na lumitaw si Zhou Haoran. Kung hindi siya dumating, si Jiang Chen ay labis na magugulat. Para sa karaniwang nangingibabaw na si Zhou Haoran, si Jiang Chen ay isang tinak sa kanyang tagiliran, hindi banggitin na siya ay nagnakaw ng isang babae mula sa kanya. Matitiis man o hindi, kailangang magpanggap ang mga lalaki. Si Zhou Haoran ay nagpasya ngayon na patayin si Jiang Chen dito upang maibsan ang puot sa kanyang puso. Siya ang lokal na emperador at prinsipe ng korona ng dinastiyang Tang. Nakakahiya talaga na mangyari sa kanya ang ganitong bagay. Maraming tao sa itaas ng Nayenpai ang walang magawa habang sila ay sinusupil ni Jiang Chen ng 2 beses. Wala silang kapangyarihang lumaban at hinayaan lamang silang patayin sila ng iba. Pero iba na ngayon. Madali lang siyang patayin. Zhou Haoran, ano ang gusto mong gawin? Nanlumo ang puso ni Chen Lo. Pagtingin sa master sa likod niya, isang hindi kilalang premonition ang pumuno sa puso niya. Ngumisi si Zhou Haoran at umiling. Anong gusto kong gawin? Hindi mo ba alam kung stump kita? Ngayon papatayin ko siya tapos angkinan ka. Hindi ba ito ang pakay ko? Hahaha. Dapat mamatay ang taong ito. Ako, si Zhou Haoran, sabi. Panipi. Baliw ka, wala kaming hinaing sa iyo, bakit mo ginagawa ito? Galit na tumingin si Chen Lu kay Zhou Haoran. Halatang nabigo ang lalaking ito sa panliligaw at nagalit sa kahihiyan. Ngayon ay mas galit siya kay Jiang Chen. Kuya, nangyari ang bagay na ito dahil sa akin.
You are such a cute little girl, Shenlo. Siya ay nasa HSBC auction house, nang nasa pintuan na siya, bastos siya at walang galang sa akin. Paulit-ulit mo ba akong pinapahiya sa taunang photoshoot? Wala ka pa bang hinaing sa akin? Anong klaseng matinding puot ang mayroon para tretuhin ko siya ng ganito? Sino ka sa tingin mo? Pinsan ka lang mabaho sa paningin ko, isa kang aso, sasaktan kita ng gusto tapos itatapon sa yungib ng mga ahas. Hahaha, panipik. Ang mga mata ni Zhou Haoran ay puno ng pagwawalang bahala. Noong una, siya ay labis na nagnanais kay Chen Luo, ngunit ang walang utang na loob na babaeng ito ay talagang minamaliit at pinahiya siya sa harap ng ibang mga lalaki. Ang puot na ito ay nabaon ng malalim sa puso ni Zhou Haoran. Ngayon siya ay ganoon na. Isang magandang pagkakataon ang darating minsan sa buong buhay niya, at dapat niyang bayaran si Jiang Chen. Bilang anak ng dinastiyang Tang, taglay pa rin niya ang lakas na ito. Higit pa rito, tiyak na maraming sekreto si Jiang Chen, ang lalaking ito ay talagang kumuha ng litrato Linghua Book, pagkatapos ay tiyak na magkakaroon ng malaking kayamanan. Ang Linghua Book na ito ay nabili sa astronomical figure na 50 milyon, at hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nangangarap nito. Ang kayamanan sa kamay ni Jiang Chen ay siya rin ang gusto niyang makuha, get, Chen Lu sa oras na ito, hindi na ito mabango. Kinuha na lang niya ito. Si Jiang Chen ang kanyang ultimate goal. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya ng Tang Dynasty, maipapakita pa rin ni Zhou Haoran ang lakas at tapang na ito. Bastos ka. Alam mo ba na kung gagawin mo ito, malamang ay makakakuha ka ng HSBC auction house. Huwag kalimutan, si Brother Jiang Chen ay ang natatanging panauhin ni Miss Tang Wan. Panipik. Galit na umirap si Chen Luo at pinaalis si Tang Wan sa HSBC auction house. Gusto niyang takutin si Zhou Haoran, ngunit hindi natakot si Zhou Haoran. Kahit narito si Tang Wan, hindi siya titigil. Pagkatapos ng lahat, ngayon, ay coming kay Jiang Chen, hindi lang si Logan ang makakakontrol sa sitwasyon. Maliban kung handa si Logan na makipagdigma sa pamilya Zhou, wala ito sa HSBC auction house. Sa tingin mo ba si Logan ang kanyang anteng-anteng? Hindi ako natatakot sa kanya ngayon. Ako, si Zhou Haoran, ay hindi kailanman nangangailangan ng sinumang magtuturo sa akin kung paano gumawa ng mga bagay. Panipik. Si Zhou Haoran ay humakbang pasulong na may maringal na momentum at walang katapusang layunin ng pagpatay. Pinandilatan niya si Jiang Chen. Walang makakapigil sa kanya. Kahit sinong maglakas loob na tumayo sa kanyang harapan ay tiyak na magpapalala ng kanyang buhay kaysa kamatayan. Kahit si Chen Luo ay hindi exception, dahil hindi na ganoon kahalaga si Chen Luo sa mga mata ni Zhou Haoran. Ngayon si Jiang Chen ang kayamanan, sa kanyang mga mata. Ikaw, hindi inaasahan ni Chen Luo na umunlad ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Ang mga master sa likod niya ay hindi mga vegetarian. Bukod dito, ang lakas ng 4 na pangunahing pamilya sa Tang Dynasty ay lubhang nakakatakot at hindi mapapantayan ng mga puwersa, sa kanlurang Xinjiang, lalo na ang pamilya Zhou, ay hindi maaaring maliitin. Bihira lang na maganda ang mood ni Young Master Zhou, kaya hindi natin pwedeng paboran ang isa't isa. Dahil gusto mong maglaro, sasamahan kita hanggang dulo. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kahit nakaharap si Zhou Haoran, na handa ng husto, hindi siya nagpakita ng takot. Ang mga taong ito ay talagang napakalakas, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay ganap na natatag sa ika-9 na antas ng bituin. Sa gayong lakas ng pakikipaglaban, tiwala si Jiang Chen na siya halos tanggayan sila ng hindi nakatagpo ng totoong nebula-level powerhouse. Si Zhou Haoran ay napakabaliw, siya rin ay napakamapangahas at mayabang, ngunit nakakalungkot na nakilala niya ito. Brother Jiang Chen, marami silang tao. Ang mga taong ito ay hindi fuel-efficient lamp. Ang 9 na master na nasa likod ni Zhou Haoran ay nagdiin pa rin kay Chen Luo. Kung tutuusin, ito ay nasa kanilang teritoryo, hindi sa kanilang sariling teritoryo, sa kanlurang Xinjiang. Sa mga taong ito, mayroong hindi bababa sa 3 master mula sa ika-9 na antas ng stellar level, at ang iba ay mula sa ika-8 antas ng stellar level. Ang mga aksyon ng pamilya Zhou ay hindi pangkaraniwan.
Si Zhou Haoran ay maaaring maging kumpiyansa, natural dahil sa mga Panginoon sa likod niya. Ang mga taong ito ang gulugod ng kanilang pamilya Zhou. Madali para sa dalawang tao lamang na sirain ang isang maliit na puwersa. Isang Jiang Chen lang. Hindi niya ito sineseryoso. Napaka-elegante. Dahil napakasaya mo, natural na gusto kitang paglaruan. Sayang at hindi mo makukuha ang alinman sa mga kayamanan at kagandahan. Tumayo si Zhou Haoran na nakatali ang mga kamay, nakatingin ng diretso kay Jiang Chen malamig na mga mata. Tuldok. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi nila iisipin na saktan ka. Confident na sabi ni Jiang Chen. Oo, hindi masama ang lalaking ito. Hindi kanya iniwan sa kritikal na sandali, hahaha. Pero ngayon, natatakot akong maghiwalay na kayong dalawa. Maamo ang mukha ni Zhou Haoran. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ko papatayin ang kanyang Chenlo. Sasaktan kita ng husto sa harap niya. Hahayaan ko siyang magkaroon ng ibang karanasan. Ang mga babae ay hindi lamang katuwaan. Tama ka ba? Tama ka, Jiang Chen. Ikaw bastard. Isa kang walang hiyang tao. Ikinuyom ng mahigpit ni Chenlo ang kanyang mga kamao, na gustong putulin si Zhou Haoran. Walang silbi ang magsalita pa, para lamang gamitin ang iyong mga salita. Depende ito sa kung maaari kang magkaroon ng huling pagtawa. Kung gusto kitang patayin, hindi ko na kailangang magdusa ng masyadong maraming problema. Nagtinginan sina Jiang Chen at Zhou Haoran sa isa't isa, at sa wakas ay nagsimula ang mga spark sa pagitan ng dalawa. Sumabog sa sandaling ito. Naghahanap ng kamatayan. Saka ipapasakay na kita. Malamig na sabi ni Zhou Haoran. Gawin mo. Sa isang malakas na sigaw, 3 master mula sa 9th level Stellar Heaven ang mabilis na sumugod, sinundan ng malapitan ng 6 na eksperto mula sa 8th level Stellar Heaven. Agad na pinalibutan ng 9 na master si Jiang Chen. Ate Chenlo, tingnan ko kung bumuti na ang lakas mo. Naglakad si Zhou Haoran patungo kay Chenlo, at nanlamig ang mga mata ni Chenlo. Ngayon siya ay nasa ikapitong antas ng bituin. Siya ay pinili ng lupaing ninuno ng pamilya Chen, at ang kanyang lakas ay hindi karaniwan. Bagamat si Zhou Haoran ay isang ikawalong antas na bituin, si Chenlo ay hindi natatakot sa kanya, hindi banggitin na walang puwang para sa pag-atres sa labanang ito. Nakaharap na ni Brother Jiang Chen ang 9 na master sa isang iglap, at napakahirap ng sitwasyon. Brother Jiang Chen, mag-ingat ka. Puno ng pag-aalala si Chenlo. Mas mabuting alagaan mo muna ang iyong sarili, Hindi naawa si Zhou Haoran sa kanya, kaya kailangan muna niyang hulihin si Chenlo, at pagkatapos ay gamitin si Chenlo para banta ang kabilang partido. Ngunit si Zhou Haoran ay tiwala pa rin sa 9 na master na nasa likod niya. Ito ay isang piraso ng cake para sa 9 na taong ito na harapin si Jiang Chen. Patayin. Ang star level na 9th layer master na pinamumunuan niya, desperadong pinangunahan ang lahat na salakayin ng gate ng buhay ni Jiang Chen. Ngumisi si Jiang Chen, malamig ang kanyang mga mata, natural na hindi siya natatakot sa panganib, at tumayo siya ng tuwid gamit ang kanyang espada, hindi gumagalaw na parang bundok. Pagkatapos ng pagbabagong anyo ng dragon, ang lakas at tapang ni Jiang Chen ay labis na nangingibabaw, at ang isang matinding pakikipaglaban sa 9 na master ay sadyang nakadurog. Ang lakas ni Jiang Chen ay ganap na na-stabilize sa ika-9 na antas ng bituin. Ang 9 na taong ito ay ganap na hindi magawang matitig sa kanya. Sa isa laban sa 9, si Jiang Chen ay mayroon pa ring puwang para magsalita. Tunay na mabuti ang lakas ng 9 na tao at kaya nilang pagsilbihan ang pamilya Zhou. Paano naging mahina ang mga taong ito? Upang maging ganap na sigurado sa pagkakataong ito, nakita ni Zhou Haoran, 3 eksperto mula sa ika-9 na antas ng astral na antas ang dumating upang mamuno. Ang kasalukuyang pagkapatas sa pagitan ng dalawang panig ay nagpasimangot kay Zhou Haoran. Ano ang ginagawa ng mga lalaking ito? Bakit hindi tayo mabilis na lumaban? Galit na sigaw ni Zhou Haoran, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang mga taong ito ay mas balisa kaysa sa kanya. Ngunit sa tingin mo ba ay talagang kasing mahina si Jiang Chen gaya ng sinabi mo? Kung kaya nilang patayin si Jiang Chen, matagal na nila itong ginawa, bakit hanggang ngayon?
Sa isang kisap mata, 12-dosenang mga galaw ang naipasa, ngunit si Jiang Chen ay hindi pa rin magagapi, at ang siyam na mga master ay medyo nakaunat sa sandaling ito. Si Jiang Chen ay kalmado at hindi nagmamadali. Ang lakas ng mga lalaking ito ay hindi masama, ngunit ito ay nakakalungkot na nakilala nila siya. Para kay Jiang Chen na lumaban sa ganoong intensidad, ito ay tama para kay Jiang Chen. Kung tutuusin, mayroon pa ring 3 star level 9th layers, tama ba? More or less, kailangan mo pa ring bigyan ng mukha ang mga tao. Sa oras na ito, ang mga mata ni Jiang Chen ay sa halip ay kay Chen Lu. Ang lakas niya ang pinangalagaan ni Jiang Chen. Bagamat may agwat sa pagitan ng dalawa, hindi binaygo ni Chen Lu ang kanyang sarili. Pagharap kay Zhou Haoran, na higit na mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, si Chen Lu ay naging mas matapang habang lumalaban. Ito ang tunay na nagpasaya kay Jiang Chen. Nang makitang maayos na si Chen Lu, oras na para i-stretch niya ang kanyang mga kalamnan. Sa oras na ito, umiling si Jiang Chen, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagsimulang uminit. Kakasimula pa lang ng tunay na laban. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang bigat ninyo. Ngumisi si Jiang Chen, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, ang enerhiya ng espada ay umagos na parang sirang kawayan. Hindi naisip ng siyam na master na si Jiang Chen ay magiging sobrang nakakatakot. 6 na tao mula sa ika-8 antas ng bituin ay hindi maaaring mapabuti ang kanilang talas ng lahat. Kahit na 6 na tao ay magsanib puwersa, sila ay maihahambing lamang sa isang tao mula sa ika-9 na antas ng bituin. Higit pa rito, ang lakas ng opens iba ni Jiang Chen sa oras na ito, napakalakas nila na hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon. Si Jiang Chen ay hindi nag-ambala, ang Heavenly Dragon Sword ay dumating at umalis, at ang Borderless Sword ay kalmado at hindi nagmamadali. Ang 9 na taong ito ay ganap na pinigilan ni Jiang Chen sa wala pang 10 galaw. Ang 3 star level na 9th layers ay mas maingat, ngunit walang magawa. Ang lakas ni Jiang Chen ay talagang napakalakas. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong nakakatakot na master. Pagkatapos ng isang nakakabaliw na pag-atake, si Jiang Chen ay hindi nasugatan. Bukod dito, ang Tianlong sword ni Jiang Chen ay napakaliwanag. Maaari lamang silang manatili ng hakbang-hakbang at nasugatan ng talim ng espada ni Jiang Chen, ganap na hindi kayang lumaban. Ang Borderless Sword ay nagsimulang magbigay kay Jiang Chen ng pinakasimple at pinakamabagsik na paraan ng pag-atake. Bago pa man ginamit ni Jiang Chen ang kanyang tunay na hakbang sa pagpatay, ang mga taong ito ay nagsimula ng umatras. Si Zhou Haoran sa gilid ay ganap na natulala nang makita niya ang eksenang ito. Napaka-pervert ba ni Jiang Chen? Ang mga taong ito ay ang lahat ng nangungunang master ng pamilya Zhou. Posible bang kailangan nilang hanapin ang kanilang mga ninuno? Si Jiang Chen ay nag-iisang tumawid sa mundo at inilagay ang 9 na master sa kawalan ng pag-asa. Noong una ay inakala niya na 9 na tao ay higit pa sa sapat upang patayin si Jiang Chen, ngunit ngayon ay kontrolado na siya ng counterattack. Si Zhou Haoran ay labis na nababalisa. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi ba siya matatalo? At higit sa lahat, sa ilalim ng paulit-ulit na pambobomba ni Chen Lu, nahulog din siya sa isang sitwasyon ng makitid na pagtakas. Damn it, ang aking marangal na prinsipe ng pamilya Zhou ay napunta sa ganoong suliranin. Hindi ka pa kumakain. Ikaw ay isang bangkos ng basura, bakit hindi mo siya patayin? Si Zhou Haoran ay umungal sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayunpaman, ang lahat ay hindi niya inaasahan. Sa halip, si Jiang Chen ay mabilis na bumangon, na may kapangyarihan ng isang espada, 6 na star level na ika-8 antas na langit, ang kanilang mga lalamunan ay natakpan sa isang iglap, at ang kanilang mga ulo ay nasa iba't ibang lugar. Nakakaloka. Hindi maipaliwanag na pagkabigla, ang mga mata ni Zhou Haoran ay puno ng takot. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Jiang Chen ay magiging sobrang nakakatakot. Ang kanyang mga nasasakupan, na ipinagmamalaki niya, ay papatayin ni Jiang Chen sa loob ng ilang segundo. Hanggang sa kalahati. Kahit na siya ay isang master ng ika-8 antas ng stellar level, hindi siya madaling tao. Sa napakaraming tao na nagsanib puwersa, siya ay naitaboy pa rin ni Jiang Chen.
Bukod dito, sa isang iglap, ang kanyang katawan at ulo ay nasa loob, ibang lugar. Ginawa ng eksenang ito si Joe Howran sa alinmang paraan ay hindi ito katanggap-tanggap. Hindi ba ito masyadong pervert? Naplano ko na ang lahat noon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naging ako ang payaso sa huli. Ang akala niya ay walang kwenta, ngunit sa totoo lang ay puno ito ng butas. Napaka-passive ko na ngayon. Sa ilalim ng panggigipit ni Chen Luo, wala akong kapangyarihang lumaban. Noong una ay inaasahan kong ililigtas ako ng mga taong ito, ngunit ngayon ay tila naging panaginip na ang pagbabalik ng kagandahan, kailangan din niyang isaalang-alang ang kanyang sarili, urong. May 3 star level na 9th layers na natitira, na siyang huling trump card ni Joe Howran, ngunit ang 3 taong ito ay mukhang napakaingat at nakaunat, at mukhang napahiya sila sa ilalim ng mapagmataas na pagsupil ni Jiang Chen. Patayin mo ako. Patayin. Umuungol si Joe Howran, ngunit wala itong silbi. Masyadong malakas si Jiang Chen. Hinawakan niya ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay at hindi magagapit. 3 stellar level 9th level masters ay ganap na walang silbi. Sobrang nakakahiya ang lupain ng martial arts, kung magpapatuloy ito, isa lang ang resulta, mamamatay silang lahat. Si Jiang Chen ay namamasyal ng maluwag, naglalaan ng oras, at ang espada ay nakatutok sa kanya, na ginagawang miserable ang 3 master ng 9th heaven ng astral level. Hindi nila maisip kung bakit nabasag ni Jiang Chen ang 9th heaven kanina lang, bakit hindi siya maalog ng 3. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang lakas ni Jiang Chen ay ganap na lampas sa kanilang imahinasyon, at kaya niyang sakupin ang mundo ng mag-isa. Ang 3 stellar 9th layer masters na karaniwan ng malayo ay ganap na ngayong nalunod na mga aso, tumatakbo sa paligid at dinudurog ng Tianlong sword ni Jiang Chen, ang kanilang mga pinsala ay nagiging mas malala. Ang ganoong resulta, kahit si Chen Luo ay hindi inaasahan. Hindi madali para kay Brother Jiang Chen na maging sobrang kalmado kapag humaharap sa napakaraming masters na mag-isa. At ang pinakamahalaga ay walang problema si Brother Jiang Chen, still matatag sa itaas, tila si Joe Howran ay dapat talunin. Siya nga ang pinakahinahangaan kong kapatid na si Jiang Chen. Si Chen Luo ay ipinagmamalaki sa kanyang puso, at siya rin ay napakamaingat kapag nakikipaglaban kay Joe Howran. Ginamit niya ang lahat ng kanyang paraan upang ilagay si Joe Howran sa isang dehado, at maging ang paghinga ay naging napakahirap. Si kapatid na Jiang Chen ay lalong hindi matatalo. Si Joe Howran ay halatang natalo sa labanang ito. Umalis ka rito. Sword 31. Ang walang awa na espada ay tumatakbo sa paligid, at ang 3 master ay pinatumba pabalik ni Jiang Chen. Ang kanilang mga mukha ay mapatla, ngunit sa lahat ng kanilang lakas, maaari pa rin nilang garantiya ang kanilang sariling sitwasyon, ngunit walang paraan upang palakihin ang kanyang talas. Ang lakas ni Jiang Chen ay sadyang napakalakas. Patayin. Hindi kailanman naisip ni Jiang Chen na magpakita ng awa. Sa oras na ito, isa lang ang layunin niya, pumatay. Pumatay ng walang awa. Dahil dinala ni Joe Howran ang mga tao dito, gusto na lang niyang magpakamatay. Kung gusto akong patayin ng mga tao, posible bang ibaba ko ang butcher knife? Si Jiang Chen ay hindi kailanman naging napakabuting lalaki at babae, ang pagpatay kay Joe Howran ang kanyang pinakalayunin. Kung gusto mong sisihin mo ang pagiging ignorante mo at pilit kang lumalaban sa akin. Ngumisi si Jiang Chen sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang 3 master ay hindi na nang ahas na sumulong, habang si Jiang Chen ay tinutukan si Joe Howran at pinunasan ang kanyang hangarin na pumatay. Boss! Isang dagandong ng espada, nakakabingi, hindi ito naiwasan ni Joe Howran, natalo siya sa isang galaw, bumulwak ang dugo mula sa kanyang mga balikat, umatras siya ng may malubhang pinsala, ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, hindi siya isang general ng Jiang Chen sa lahat. Poof! Bumulwak ang isang subo ng dugo. Natamba si Joe Howran at bumagsak sa lupa. Nahihirapan siyang umakyat, baka sa mukha niya ang takot. Hindi, huwag mo akong patayin. Sabi ni Joe Howran na may maputlang mukha at may ekspresyon ng takot. Hindi kita papatayin. Kung gayon bakit kita iingatan? Panipi.
Ngumisi si Jiang Chen. Ikaw at ako ay walang mga hinanakit, magpaalam na lang tayo. Mangyaring bitawan mo ako, Jiang Chen. Nangangako ako na hinding-hindi ko na ipaglalaban si Chen Lu mula sa iyo. I swear to God. Mabilis na sabi ni Zhou Haoran. Tuldok. No grievance or enmity. Ha ha ha, it's so ridiculous. You wanted to kill me and take away my baby. Now it's exposed and you say that we have no grievance and no enmity. Do you really think that I, Jiang Chen, am isang 3 taong gulang na bata? Galit si Jiang Chen. Tuldok. Galit na galit. Pumunta ka para maghanap ng papatay sa akin, pero ngayon hindi mo na ako matatalo. Sabi mo wala kang hinaing sa akin. Sa tingin mo ba ganun lang talaga ako kadaling pakisamahan? Ngayon na tayong dalawa ay umabot na sa punto na tayo ay nag-aaway ng hanggang kamatayan. Kung ako ang malubhang nasugatan ngayon, kaya mo pa bang maging kumpiyansa sa pagsasabi, na wala tayong hinanakit? Sa tingin mo ba si Lulu ba ay makukuha mo? Ngayong tayo ay nag-aaway at ang ating buhay ay nabitin sa isang hibla, mayroon ka pa bang lakas ng loob na sabihing wala tayong hinaing? Panipi. Si Jiang Chen ay pinalayas at direktang sinipa si Zhou Haoran ng mahigit 10 metro ang layo. Naroon lamang ang takot at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, mula sa unang pagmamataas hanggang sa nanginginig na estado ngayon. Si Zhou Haoran ay nakakulot na parang pagong na nanliit ang ulo, nakatingin kay Jiang Chen na may pagmamakaawa sa kanyang mukha. Ako ang young master ng isa sa 4 na pangunahing pamilya ng Tang Dynasty. Jiang Chen, nakikiusap ako na huwag mo akong patayin. Mabibigyan kita ng maraming kayamanan at kayamanan. Kaya kitang bigyan ng pinakamataas na kaluwalhatian. Huwag patayin mo ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Patuloy na yumuko si Zhou Haoran kay Jiang Chen, ngunit ngayon, huli na para sabihin ang anuman dahil nakapagdesisyon na si Jiang Chen na patayin siya. Kuya Jiang Chen, paano kung, kalimutan na natin ito? Medyo komplikado ang mga mata ni Chen Lu. Hindi siya maaaring maawa kay Zhou Haoran, ngunit naramdaman na kung talagang pinatay ni Brother Jiang Chen si Zhou Haoran sa oras na ito, siya siguradong naging sanhi ito ng buong pamilyang Zhou na gumanti ng husto. Bagamat napakalakas ng panganay na kapatid na si Jiang Chen, imposibleng labanan ang pamilya Zhou ng mag-isa. Kahit na ang HSBC Auction House ay hindi talaga maaaring makipaghiwalay sa pamilya Zhou. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pamilya Zhou ay may kasaysayan ng higit sa 100,000 taon sa Tang Dynasty. Ito ay malalim na nakabaon. Mahirap na paganahin ang pamilya Zhou. Si Zhou Haoran ay ang panganay na anak ng pamilya Zhou, at iginagalang ang kanyang katayuan. Kapag may nangyaring masama sa kanya, tiyak na magagalit ang pamilya Zhou. Iniinsulto kanya at gusto niya akong patayin. Ang ganitong uri ng tao ay hindi maaaring panatilihin. Mahinang sabi ni Jiang Chen. Alam niyang nag-aalala si Chen Lu sa sarili niyang kaligtasan, ngunit si Jiang Chen ay hindi kailanman naging mahiyain na tao, lalo pa ang pagpatay dito. Ang lalaki ay magiging solusyon para sa kanila minsan at para sa lahat. Kung hindi, si Zhou Haoran ay damaykit sa kanya na parang plaster ng balat ng aso. Mas mabuting lutisin ito ng direkta. Sa hinaharap, kung ang pamilya Zhou ay mahina at nahihirapan siya, ang mga kawal ang haarang sa tubig, halika at takpan mo ang iyong sarili ng lupa. Dahan-daang naglakad si Jiang Chen patungo kay Zhou Haoran. Namumula ang mukha ni Zhou Haoran. Nakita niyang walang balak si Jiang Chen na bigyan siya ng anumang pagkakataon. Jiang Chen, kung papatayin mo ako, tiyak na hahayaan ka ng pamilya Zhou na mamatay ng walang libingan. Hindi ka makakatakas mula sa mga palad ng pamilya Zhou. Naghisteryo si Zhou Haoran at umungal na may mabangis na ekspresyon. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin pinansin ni Jiang Chen ang kanyang pag-iral. Ang Tianlong Sword ay nagpakawala ng mga tunog ng espada, lumipad sa kalangitan, at nagsimulang tumuro kay Zhou Haoran. Hindi, desperado na umiling si Zhou Haoran, namutla ang kanyang mukha, at sa oras na ito, naramdaman din ng 3 master ng ika-9 na antas ng bituin na lumubog ang kanilang mga puso nang makita nila ito. Hindi ka pa naparito para iligtas ako. Ano ang silbi mo? Sigaw ni Zhou Hao. Nagkatinginan silang tatlo,
nagngangalit ang mga ngipin, at naghanda na gumawa ng huling pagsisikap para iligtas ang young master. Kung hindi, bumalik sila sa pamilya Zhou. Gayunpaman, hindi pa rin napigilan ng tatlo ang nakamamatay na suntok ni Jiang Chen. Dumagundong si Jiang Chen at nagsalubong ang kanyang mga espada, tumaagos sa kalangitan. Ang isa sa mga master ng ikasyam na antas ng bituin ay agad na tinusok sa katawan. Ang Tianlong sword ay nahulog at direktang pumutol sa dalawang tao. Ang isa pa ay natural na si Zhou Haoran. Ang natitirang dalawang master ng 9th level ng astral level ay natakot kaya mabilis silang tumakas. Sa oras na ito, si Jiang Chen ay tamad na humabol, dahil handa na siya at malapit na siyang umalis dito, kaya kahit na nakakasakit ito, ang pamilya Zhou, kaya ano ang mahalaga? Hindi makapaniwala si Zhou Haoran hanggang sa kanyang kamatayan na si Jiang Chen ang talagang pumatay sa kanya, siya ang panganay na anak ng pamilya Zhou. Gayunpaman, sa harap ni Jiang Chen, kahit na ang Nine Heavens God Emperor ay hindi siya sineseryoso. Ang sinumang maglakas loob na hamarang sa kanyang daan ay mamamatay lamang. Kuya Jiang Chen, umalis ka na agad at umalis ka muna sa datang. Kung hindi, siguradong hindi ito pababayaan ng pamilya Zhou. Kung papatayin mo si Zhou Haoran, magagalit ang pamilya Zhou at tiyak na magkakaroon ng madugong bagyo. Mukha ni Chen Lu ay puno ng dugo. Tuldok. Si Jiang Chen ay nanatiling hindi natinag. Kung gusto niya silang patayin, papatayin niya sila ng mabilis hanggat maaari. Ang dalawang lalaking iyon ay hindi makakatakas sa kanyang pagkakahawak. Ginamit ni Jiang Chen ang Climb to Heaven ladder sa kagilahilalas na bilis. Sa isang iglap, naabutan niya ang dalawang tumatakas na astral level 9 heavens. Nakipag-away silang dalawa hanggang kamatayan at mahigpit na lumaban. Ngunit paano sila bibigyan ni Jiang Chen ng pagkakataon? Bagamat ang dalawang taong ito ay hindi mahina sa lakas, sila ay natalo na, at si Zhou Haoran at isa pang kasamang siyam na langit ay patay na. Paano pa sila magkakaroon ng pusong lumaban? Gusto nilang tumakas, ngunit hinahabol sila ni Jiang Chen. Sa pagharap sa malakas na ulan ng mga espada, ang kanilang mga puso ay labis na miserable at gusto lang nilang tumakas. Sword 32. Pinunot ni Jiang Chen ang kanyang espada at tumayo, tinawid ang Changhong. Ang dalawang tumatakbong figure ay direktang binasag ni Jiang Chen, at hindi man lang sila sumigaw sa huli. Sa kawalan, tumalsik ang dugo at nagkaroon ng katahimikan. Ang buong lumang bahay ay natatakpan ng pormasayon ni Jiang Chen, kaya kahit gaano pa kalakas ang paggalaw, hindi nito maakit ang atensyon ng mga tao sa paligid niya. Kuya Jiang Chen, natatakot akong magbago sa lalong madaling panahon. Terror na. Walang airtight wall sa mundo. Pulong ni Chen Lu. Okay, pero plano kong pumunta sa Kaimexing sa pagkakataong ito. Dapat kang sumama sa akin, kung hindi, nag-aalala ako na magdudulot sila ng gulo sa iyo. Sabi ni Jiang Chen. Kuy mo, pituin. Kung saan man tayo pupunta, makakabalik pa ba tayo sa nakaraan para lumahok sa paglilitis sa lupaing ninuno ng pamilya Chen? Panipi. Kumunat ang noo ni Chen Lu. Huwag kang mag-alala, babalik ka sa loob ng ilang araw. Panipi. Ngumiti si Jiang Chen. Natatakot ako, hindi ka magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Panipi. Isang malamig na boses ang lumitaw sa mga tainga ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, kahit siya ay hindi nalaman kung sino iyon, ngunit dahil sa lakas ng taong ito, si Jiang Chen ay hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kapintasan, na parabang siya ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Sino? Tandang pananong. Panipi. Mahinang sigaw ni Chen Lu, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim, nakatayo na nakatali ang mga kamay, lumalabas na may pagmamalaki sa pagitan ng langit at lupa, nakasuot ng gintong maskara. Biglang lumubog ang puso ni Jiang Chen. Mukhang naghanda ang taong ito. Nandito ka. Para nakawin ang lingwa book ko. Panipi. Alam ni Jiang Chen na ang taong ito ay ang taong lumabas sa HSBC auction house noon. Mayroon kang kaunting pag-unawa, ngunit dahil napakayaman mo, ibibigay ko ito sa iyo. Ngayon, maaari mong ilipat ang mga bagay sa akin. Ako maaaring mangako sa iyo ng isang kondisyon. Panipi. Nakangiting sabi ng lalaking nakaitim. This is your only chance to survive. Panipi.
Hindi inaasahan ni Jiang Chen na napakayabang ng lalaking nakaitim na ito, ngunit ang lakas niya ay nakaramdam siya ng takot. Nang lumitaw siya sa paligid ng kanyang porma sayon, hindi niya ito napansin. Kahit na ang kanyang kaluluwang bituin ay hindi napansin, ito. Mukhang confident mo, pero hindi ko naman siguro kailangan ang pagkakataong ito. Kung may gusto ka sa akin, kailangan mong maging sikat para makuha ito. Panipi. Tumawa si Jiang Chen. Hindi nagalit ang lalaking nakaitim at umiling. Sa orihinal gusto kong makuha ang linghuabok na ito sa isang matapat na paraan, ngunit sa kasamaang palad, kailangan mong makipag-away sa akin. Ngayon binigyan kita ng pagkakataon, ngunit ikaw hindi nanalo. Oo, parang binabalak mong gamitin ang sarili mo bilang libingan. Panipi. Don't talk so high-sounding. After all, hindi ka pa ba nandito para nakawin ang kayamanan ko? Ano ang pinagkaiba mo sa mga lalaking walang pakialam sa kamatayan? Halatang magnanakaw ka, pero ipinagmamalaki mo pa rin ang sarili mo, napakataas. Nalulungkot talaga ako para sa iyo. Ngumisi si Jiang Chen. Well, mukhang hindi mo talaga kilala kung sino ang kausap mo. In this case, I will give you a chance to start over. Sa kabilang buhay, huwag kang masyadong mayabang, dahil hindi mo alam, sinong nakatayo sa tapat mo. Sino yun? Sana magkaroon ka ng panibagong buhay. Hinubad ng lalaking nakaitim ang kanyang maskara, nagpakita ng masamang mukha, gwapo at walang pigil, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo, na nagparamdam sa mga tao ng kakaiba. Sumimangot si Chen Luo, sino ang taong ito? Tila hindi ito masyadong nag-pressure sa kanila, ngunit ito ay naging lubhang hindi komportable para sa kanila na huminga. Anong makapangyarihang espiritu, anong dominanteng hitsura? Ang kulay dugo ng mga mag-aaral ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na uhaw sa dugo, na parang nagtataglay sila ng walang katapusang kapangyarihang mahika. Ikaw ay mayabang at mayabang. Depende sa kung gaano katimbang. Matigas ang tingin ni Jiang Chen. Alam niyang tiyak na hindi simple ang taong ito. Hindi man lang siya mas mahina kaysa sa kalahating hakbang na nebula-level powerhouse na nakalaban niya noon. Ito ang labanan ay malamang na napaka-seryoso.ng kahirapan. Ngunit ngayon na ang usapin ay natapos na, ang kalaban ay darating na may malakas na pag-atake, direktang nagpuntirya sa linghuabok, si Jiang Chen ay tiyak na hindi bibitawan. Gumastos siya ng maraming pera para makuha ang linghuabok, kaya paano niya ito maibibigay sa iba ng may kalamangan? Kung gusto mong lumaban, lumaban. Nagkataon na gusto ni Jiang Chen na subukan at makita kung nasaan ang kanyang limitasyon. Ito ay katawa-tawa, malungkot, at nakakaawa. Ang lalaking nakaitim na mga mata ay malamig, na may paghamak sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at siya ay dumaan. Ni Chen Luo o Jiang Chen ay hindi siniseryoso sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay katulad ni He, ay parang isang emperador na may pinakamataas na kapangyarihan sa kalangitan. Sa isang hakbang, gumuho ang mundo. Si Jiang Chen ay labis na natatakot sa isang napakalakas na tao. Si Jiang Chen ay palaging nag-iingat sa lalaking nakaitim sa kanyang harapan, ngunit hindi niya inaasahan na darating siya pagkatapos ng lahat. Si Zhou Haoran ay hindi man lang kwalipikadong magdala ng sapatos sa kanyang harapan. Bagamat si Jiang Chen ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga master at nakaranas ng daan-daang labanan, na nakaharap sa taong ito, kailangan niyang sabihin na siya ay ganap na hindi sigurado. Ang isang malakas na tao ay isang malakas na pagpigil na nagmumula sa kanyang mga buto. Bagamat si Jiang Chen ay baliw, hindi pa siya umabot sa punto ng pagiging mayabang. Sa labanan ngayon, mas marami tayong matatalo at mas kaunti ang mananalo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban si Jiang Chen ng ganito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng kapangyarihan mula sa loob. Napakahirap pakitunguhan ng taong ito. Maaaring hindi napagtanto ni Chen Lu kung gaano katikot ang taong ito, ngunit alam ni Jiang Chen na anuman ang mangyari, sa labanan ngayon, maaari lamang niya itong subukan. Walang silbi ang pag-usapan pa. Kung gusto mo akong patayin, depende kung papalarin ka ba. Tumayo si Jiang Chen habang nakabunot ang espada, at direktang itinuro ang lalaking nakaitim. Sa sandaling magtama ang mga mata ng dalawang tao,
Ito ay parang kulog mula sa langit na nagbubuga ng apoy sa lupa, at nagpatuloy sila isang nakakatakot na aura ang sumambulat, na nag-uugnay sa pagitan ng langit at lupa. Kuya Jiang Chen, mag-ingat ka. Hindi simple ang taong ito. Sabi ni Chen Lu sa malalim na boses. Ang lakas ng taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga masters mula sa ika-9 na antas ng bituin ngayon. Ngunit ngayon, ang lakas ni Kuya Jiang Chen, at least hindi dapat nasa panganib ang buhay niya, di ba? Isang karangalan para sa iyo na mamatay sa aking mga kamay, Kuang Heng. Mahinang sabi ni Kuang Heng. Ano, ikaw ba si Moyu Sword Sect Kuang Heng? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chen Lu, ang kanyang magandang mukha ay natatakpan ng hamog na nagyelo, at ang kanyang mga mata ay nakakagulat na napuno ng takot. Oh, ilang taon na ang lumipas at may nakakaalala pa rin sa pangalan ko. Gulat na napatingin si Kuang Heng kay Chen Lu. Kuya Jiang Chen, umalis na tayo. Hindi natin siya matatalo. Sabi ni Chen Lu sa pamamagitan ng isang mensahe. Sino ang nakakaalam, Moyu Sword Sect Kuang Heng? 7,000 taon na ang nakalilipas, ang isang tao ay lumaban sa 6 na master ng mag-isa at pumatay ng 3 half-step na nebula level expert, na ikinagulat ng buong Tianchen Star, at kahit na hindi mabilang na mga interstellar wanderer ay natakot sa balita. Siya ay inuri bilang isang interstellar fanatic at walang sinuman ang nangahas na saktan siya, ngunit siya ay pinagbawalan mula sa Chanchenshing at hindi pinayagang pumasok, kung hindi, siya ay papatayin ng walang awa. Hindi ko inaasahan na mayroon ka pa ring pasanin na darating. Kay Chanchenshing, ang mga mata ni Chen Lu ay nagsabi, hindi maihahambing na komplikado, may mga pag-aalala at pagkabigla, ngunit ang pangalan ng Moyu Sword Sect ay parang kulog. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi pa rin nakakalimutan ni Chen Lu na sa mahabang kasaysayan ng Chanchenks, mayroong sobrang nakakakilabot na tao, ang presensya. Lahat ay iba at lahat ay iba. Ilang taon na ang lumipas, hindi ko akalain na ang aking pangalan ay maaalala pa rin ng iba. Ngunit sa lupaing ito, walang sinuman ang makakapaghusga sa akin, at ang Diyos ay walang kataliwasan. Ngayon, ako ay papatayin kayong dalawa. Sino ang nakakaalam na nakapunta na ako sa Chanchenshing? Kahit na alam nila, kung ako, si Kuang Heng, ay gustong umalis, sino ang makakapigil sa akin? Tumayo si Kuang Heng na nakatali ang mga kamay, isang nakamamatay na aura na tumataas diretso sa langit. Tulad ng isang Diyos na bumababa, hindi mapigilan, kahit na si Jiang Chen ay labis ding nabigla. 7,000 taon na ang nakalilipas, nagawa niyang pumatay ng 3 eksperto sa antas ng kalahating hakbang na nebula. Kaya, nalampasan na ba niya ngayon ang antas ng kalahating hakbang na nebula? Hindi ito maisip ni Jiang Chen, ngunit ang usapin ay umabot sa ganito, at kahit na gusto nilang umalis, malamang nalalaban sila hanggang kamatayan. Imposibleng tumakbo, kaya kailangan naming lumaban hanggang sa huling sandali. Ang anino ng sikat na puno ng isang tao, bagamat ang kanyang hindi ko pa narinig ang pangalang bawal, ngunit ang pagtingin sa ekspresyon ni Chen Lu ay sapat na upang malaman na ang taong ito ay isang bawal na tao sa Chanchenshing. Siya ay tinanggal sa listahan ni Chanchenshing, kaya siya ay palihim sa HSBC auction. Kung hindi, paano niya pipiliin na harapin ang kanyang sarili sa ganitong paraan? Lumuhad ka na. Baka maiwan ko ang isang buong bangkay para sa inyong dalawa. Kung hindi, mabubure kayo sa abo, magkakalat ang inyong mga kaluluwa, at mawawala ang inyong mga buto, mahinang sabi ni Kuang Heng na punong-puno ng mga mata. Nang pagpatay, at inihayag na niya kay Jiang Chen at sa iba pa ang parusang kamatayan. Just talk the talk and don't practice the fake moves. Show some real skills and let me see if you are just a vain person. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Brother Jiang Chen, may iba pang gustong sabihin si Chen Lu, ngunit naputol ito ni Jiang Chen. Uli na para tumakas, at walang paraan para maiwasan ito, kaya kinailangan niyang lumaban ng direkta. Mayroon kang magandang tiwala sa sarili, ngunit kung gusto mong hamanin ako, hindi ka karapat-dapat. Noon, papatayin na sana kita ng isang sampal. Ang ilang mga tao ay laging gustong ipahiya ang kanilang sarili. Hindi nagalit si Kuang Heng, si Jiang Chen sa mga mata niya,
para siyang langgam na nanginginig sa puno, bakit siya magagalit? Sa tingin ko lang sila ay katawa-tawa. Borderless sword, narito na ang espada. Ang pag-atake ni Jiang Chen ay isang pagpatay na hakbang. Upang harapin ang ganoong kalakas na tao, kung hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon, malamang na siya ay magiging mas pasibo. Kung hindi ka gumawa ng tunog, ito ay magiging isang blockbuster. Ang isipan ni Jiang Chen ay pinag-isa, at ang kanyang hangarin na pumatay ay tumagos sa Tianlong sword, na pumailang lang pataas at tumama sa kalangitan. Magaling. Nanatili si Kuang Heng na parang bundok at nakatayong nakatali ang mga kamay. Nakaharap sa makapangyarihang sword energy ni Jiang Chen, nanatili siyang kalmado at hindi nagmamadali, ipinapakita ang kanyang kamahalan sa bawat galaw at kilos, na ginagawang imposible para sa sinuman na makakita anumang mga kapintasan. Si Kuang Heng ay halos isinama sa langit at lupa. Siya ay mukhang kalmado at hindi nakangiti. Sa isang tapik ng kanyang mga daliri, ang origin chi ay gamulong. Isang malaking puwersa ng daliri ang bumaba mula sa langit. Tumayo si Jiang Chen gamit ang kanyang espada na parang nakaharap sa isang malakas na kaaway, na nagwawalis sa kalangitan. Ang Tianlong sword ay halos madurog. Si Jiang Chen ay may mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kapangyarihang ito ay napakapangwasak na tila isang simpleng daliri lamang. Gayunpaman, alam niya na kung ito ay isang ordinaryong star level na ika-9 na layer, siya ay namatay sa lugar. Klang! Ang Tianlong sword ni Jiang Chen ay tila tumama sa ginto at bakal. Napabalikwas siya sa pagkabigla, at naparalisa ang kanyang buong katawan. Ang kapangyarihang ito ay ganap na nailipat sa kanyang sarili, na parabang nakatingin ito sa kanya. Jiang Chen's na puno ng luha ang mga mata. Nakakasindak, nakakatakot ang taong ito, napakalakas. Si Jiang Chen ay ayaw sumuko at muling itinaas ang kanyang espada, na nagwawalis sa kawalan. Ang walang hangganan na espada ay nakatagpo din ng hindi pa nagagawang pang-aapi. Sword 31. Sword 32. Bawat espada ay mas makapangyarihan kaysa sa isa. Bawat espada ay parang lumilipad na engkanto mula sa langit, tumatagos sa kawalan, nahuhulog sa mga ulap, at nagpapanginig sa lahat. Maliit kang kasanayan, naglakas loob kang gawin ang parehong bagay, hindi mo alam ang sarili mong kakayahan. Tinampol ni Kuang Heng ang kanyang palad, nagkawatak-watek ang mga ulap, nag-iba ang kulay ng langit at lupa, parang isang malaking lambat, dumurog, nanginginig ang langit. Bang! Naramdaman ni Jiang Chen ang isang hindi pa nagagawang epekto ng kapangyarihan. Ang borderless sword ay ganap na nawala ang pagkakataon nito. Si Jiang Chen ay direktang natamaan sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla, at hindi na siya mabigla pa. Paano ito posible? Si Jiang Chen ay natakot, at may nagbabadyang premonition sa kanyang puso. Siya ay nalilito. Siya ba ay isang nebula level na powerhouse? Imposible. Ito ay imposible. Ang puso ni Jiang Chen ay napuno ng kaguluhan. Kung siya ay talagang eksperto sa antas ng nebula, malamang na matatalo siya sa labanang ito ng may panghihinayang. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay ganap na naiiba sa mga powerhouse sa antas ng kalahating hakbang na nebula, at ang mga powerhouse sa antas ng nebula ng kalahating hakbang ay mayroon ding mga lakas at kahinaan, ngunit kahit papaano ay may kumpiyansa si Jiang Chen. Talagang walang paraan na ang isang kalahating hakbang na nebula-level powerhouse kaya madaling talunin, siya. Isa lang ang posibilidad, ang taong ito ay isang totoong nebula-level powerhouse. Umatras si Jiang Chen at naglakad palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng solemnidad at kumikislap, at ang kanyang puso ay lalong hindi makapaniwala. Ngunit sa sandaling ito, medyo kumpiyansa pa rin si Kuang Heng, mahinahon at mayabang. Nang tumingin siya kay Jiang Chen, para siyang langgam na nakatingin, nang mapagpakumbaba, na parabang siya lang ang nag-iisa sa mundo. Mukhang hindi masyadong maganda ang lakas mo. Malayo ito sa naisip ko. Sabi ni Kuang Heng na walang pakialam na ekspresyon, umiling-iling. Para sa kanya, si Jiang Chen ay isang dispensable na pag-iral, at kung gusto niya itong patayin, ito ay parang pumili ng isang bagay mula sa isang bag. Hindi naman totoo yan. Subukan muna natin. Hindi tiyak kung sino ang mananalo hanggang sa huling sandali. Ngumisi si Jiang Chen.
Si Jiang Chen ay hindi kailanman naging isang taong handang umamin ng pagkatalo. Kahit mamatay siya, dapat siyang mamatay ng maayos. Hindi may kakaila na talagang napakalakas ni Kuang Heng, ngunit kailangan pa rin niyang magpumilit hanggang sa huling sandali. Nag-aalala si Chen Lu sa sitwasyon ni kapatid na Jiang Chen, ngunit hindi na niya kayang lumaban dahil limitado ang kanyang lakas. Kung kumilos siya ng padalos-dalos ngayon, malamang na mas malaki ang epekto nito kay Brother Jiang Chen at itali siya. Gayunpaman, makikita ng sinumang may matalinong mata na si Kuang Heng ay mayroon ng ganap na kalamangan sa laban ngayon, at ang sitwasyon ni Brother Jiang Chen ay lubhang nakababahala. Halika muli, tingnan ko kung gaano katimbang. Panipi. Sabi ni Kuang Heng na may malamig na ekspresyon at mga mata na parang punyal, na nanlilisik kay Jiang Chen. Kung gayon tutulungan kita, ikaw na walang utang na loob. Ngumisi si Jiang Chen, sa halip na umatras, sumulong siya, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, at muling hinarap siya. Ang liwanag ng espada ay pumutok sa lahat ng direksyon, tumatawid sa langit at lupa. Ang borderless sword ay nasanay sa sukdulan, ngunit hindi pa rin ito nagawang saktan si Kuang Heng kahit kaunti. Ang kalaban ay nakatayong matatag at hindi gumagalaw, nakatayo doon na parang bundok, hindi maabot. Ang borderless sword ay napakalakas, at pinagsama sa Tianlong sword, walang problema para kay Jiang Chen na pumatay ng tao kahit kalahating hakbang sa itaas ng nebula level. Gayunpaman, hindi man lang mahawakan ni Jiang Chen si Kuang Heng. Ang kalaban ay may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha at tila nakikipag-away sa kanya, ngunit sa katunayan ito ay isang panig na uso. Hindi niya ito mapigilan. Ang ganitong labanan ay magiging napakahirap para kay Jiang Chen. Para kay Chen, walang alinlangan na ito ay lubos na nakapanlulumo. Maganda ang swordsmanship, at maganda rin ang sword. Sayang naman at masyadong mahina ang taong gumagamit ng espada. Umiling si Kuang Heng at tinamaan ng palad, na naging sanhi ng paggulong ng hangin at kulog. Umalis ka. Na may mahinang dagandong, si Kuang Heng ay tumawid sa kalangitan, na may malakas na hanging palad na direktang nagpatalsik kay Jiang Chen. Si Jiang Chen ay bumulwak ng isang subo na dugo. Hinarang ng Tianlong sword ang kanyang daan, ngunit hindi napigilan si Kuang Heng, isang welga. Bagamat ito ay isang casual na suntok, ang kapangyarihan nito ay hindi isang bagay na kayang labanan ni Jiang Chen. Kahit na ito ay kalahating antas ng nebula, ito ay malamang na matatengay sa isang iglap. Ikaw ba, isang nebula-level powerhouse? Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses na may maputlang mukha. Sa sandaling ito, maging si Chen Lu ay mukhang natakot at hindi makapaniwala. Nebula-level powerhouse. Paanong nangyari ta? Kung siya ay talagang nebula-level powerhouse, siya at si Brother Jiang Chen ay patay o buhay ngayon. Hindi pa ba huli na para malaman mo ngayon? Nakangiting sabi ni Kuang Heng. Matagal na kitang binalaan na alagaan ang iyong sarili, ngunit hindi ka nakinig. Alam mo bang nagkamali ka ngayon? Sa kasamaang palad, ang iyong kamatayan ay tiyak na mapapahamak. Dahil napukaw mo ang aking balak na pagpatay. Sa sandaling ito, walang makakapigil sa akin, kahit ang langit. Panipi. Ang kumpiyansa ni Kuang Heng ay natural na nagmumula sa kanyang lakas. Isang nebula-level na powerhouse. Gaano iyon kalakas? Kahit na sa buong universo, sa tuktok ng walang hanggang mundo, walang maraming nebula-level powerhouses, at bawat nebula-level super powerhouses pawang mga makapangyarihang tao na matatawag sa pagitan ng langit at lupa. Naabot na nila ang antas ng lakas na madaling lumipad sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagtawid sa mabituing kalangitan ay hindi na problema. Ang mga powerhouse sa antas ng nebula ay ang mga buhay na pinapangarap ng maraming tao. Si Jiang Chen ay walang exception. Dahil ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng nebula, mas madali para sa kanya na mahanap ang kanyang anak. Sa panahong iyon, kahit na sa mundo, wala nang maraming tao na makakalaban sa kanya. Bagamat malayo pa ang lalakbayin sa Panginoon ng walang hanggan, ito ay sapat na upang protektahan ang sarili. Hindi na kailangang tingnan ang mukha ng sinuman. Ang Kuang Heng sa kanyang harapan ay kalmado at hindi nagmamadali, na nagpapakita ng pagiging dominante sa bawat kilos. Si
Jiang Chen ay naisip na sana niya na sa oras na ito, mayroon siyang palaso sa PC at kailangang bumaril, at walang makakapigil sa kanya. Nasa kanyang mga kamay ang gusto ni Kwang Heng, at ngayon ay nasa kanya na muling itinakda ang target sa kanyang espada, kahit na gusto niya. Hindi na posible na umatras. Ang kalmado ni Kwang Heng ay lampas sa inaasahan ni Jiang Chen, dahil siya ay kalmado at may tiwala sa sarili, at kontrolado ang lahat. Gaano man si Jiang Chen na milipit, ito imposibleng maalis niya ito sa palad niya. Kill. Panipi. Si Jiang Chen ay hindi tumigil sa lahat. Sa oras na ito, maaari lamang siyang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay kung patuloy siyang lalaban. Ang lakas ni Kwang Heng ay masyadong malakas. Si Jiang Chen ay walang tiwala sa lahat, ngunit ang kalaban ay nakagawa na ng kanyang sarili, isip na patayin siya, kaya wala siyang pagpipilian. 9 Tribulations Imprisoning Heaven Finger. Panipi. Isang yang daliri. Panipi-panipi. Dobleng Dragon Fingers. Panipi. Tatlong salansa ng mga daliri. Panipi. Four-way na daliri. Panipi-panipi. Ginamit ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang pamamaraan, ang bawat daliri ay medyo mabangis, ang lakas ng kanyang daliri ay kamangha-mangha, at kaya niyang sirain ang lahat. Napakagandang pamamaraan. Panipi. Bahagyang ngumiti si Kwang Heng, at nang iunat niya ang kanyang kamay, ang dumadagandong na hangin ng kanyang palad ay hamampas, umatras, puno ng pananabik. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat at pagkakilabot. Gayunpaman, alam niyang wala na siyang paraan. Sa oras na ito, ang casual na paggalaw ni Kwang Heng ay maaaring magparamdam sa kanya na siya ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. 5 Elements Finger. Direktang itinuro ng huling daliri ni Jiang Chen si Kwang Heng. Ang malakas na puwersa ng daliri ay tumagos sa langit at lupa at tumawid. Hindi mo pinalalaki ang iyong mga kakayahan. Humph! Malamig na tiningnan siya ni Kwang Heng, ibinaling ang kanyang palad, at nanambalik ang lakas ng kanyang palad. Sa isang iglap, napilitang umatras si Jiang Chen, at ang kanyang mga fingerprint ay nawala sa pagitan ng langit at lupa, na naging invisible. Ang puso ni Jiang Chen ay labis na nasasabik ng talunin niya ang 10 karunungan sa isang puwersa, ngunit sa huli ay hindi pa rin niya nagawang iling si Kwang Heng kahit kaunti. Sa halip, napilitan siyang umatras muli. Hakbang-hakbang si Jiang Chen. Sa oras na ito, lalo siyang naging pasibo. Kung magpapatuloy ito, magiging napakahirap at mabibitay ang kanyang buhay sa isang hibla. Mukhang wala kang kakayahan na yugyugan ako. Ngayon, gagawin ko ang hustisya para sa langit at papatayin kita, isang baliw, upang masiyahan ang puot sa aking puso. Nanlamig ang mukha ni Kwang Heng, at naghahanda na siyang maglunsad ng opens iba. Tuldok-tuldok. Miluupam. Ang mga mata ni Kwang Heng ay kasing liwanag ng isang sulo, at siya ay pumutok ng isang palad. Ang mga multo ay napakalaki, at ang ekspresyon ni Jiang Chen ay paulit-ulit ding nagbago. Ang taong ito ay talagang napakahirap pakitunguhan, isang nebula level na powerhouse, kaya hindi siya kayang makipagkompetensya ni Jiang Chen. Pumasok sa katawan ng Starlight. 100 Refinements of Stars. Explode the Stars. Inactivate ni Jiang Chen ang source energy sa kanyang katawan, golden body at treasure face, at naging dragon. Hindi siya mapigilan at mabangis na hinarap si Kwang Heng. Tumayo siya upang lumaban, at pagkatapos ay nagpatuloy. Umatras siya nang may masamang tingin sa kanyang mukha. Ang buong katawan ni Jiang Chen ay halos nasugatan ng husto, muling bumulwak ang dugo, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kanyang puso ay hindi mapakali sa mahabang panahon. Tama, kunin mo ang isa sa aking mga galaw. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal sa pangalawang hakbang na ito. Nang lumingon si Kwang Heng, binaligtad ng kapangyarihan ng kanyang palad ang mundo, na may walang katapusang kapangyarihan, tumagilid pababa. Ang mga mata ni Jiang Chen ay madilim, at nabigla ang kanyang puso. Huwag. Namutla ang mukha ni Chen Lu at hindi siya makapaniwala. Sa sampal na ito, malamang na mamatay si Brother Jiang Chen.